nitong February ay official na nga na in-announce ng Poland government ang tungkol sa mga changes pagdating sa labor law dito sa sa immigration department ng dito sa Poland. Hello guys, magandang araw. Nandito nga po pala tayo ngayon sa lake dito sa Koszalin, Poland. Tambay muna dito guys kasi wala kaming trabaho ngayon. At yun, habang nandito tayo at may bakanting oras, magkwentuhan muna tayo about sa mga pangyayari ngayon dito sa Poland. Meron na naman akong important information na i-share sa inyo para naman maging aware din kayo, lalo na doon sa mga papunta ng Poland. So ganito yun guys. Nito lang kasi nitong February ay official na nga na in-announce ng Poland government ang tungkol sa mga changes pagdating sa labor law dito sa sa immigration department ng dito sa Poland. So kabilang doon sa mga napag-usapan o mga bagong batas na ipinatupad dito sa Poland ay ang patungkol doon sa legal stay ng mga immigrant workers. So yun po yung yung about sa TRC, about sa working permit, at saka family reunification, about sa mga student worker. So yun yung pag-uusapan natin ngayon guys. So yun, unahin natin pag-usapan ang tungkol sa work permit. Ngayon po, ang sabi about sa work permit ay kung sabay na lang natin pag-usapan yung work permit at saka TRC kasi related to sa bawat isa, no? So ang sabi kasi dito sa bagong batas na ang work permit, ang TRC pala na ibibigay sa inyo, ang length or ang validity ng TRC na ibibigay sa inyo ay nakadepende sa kung gaano rin katagal yung contract na ibibigay sa inyo. So like for example, bigyan kayo ng kontrata na 3 years, pero ang good news po, ang minimum ngayon na binibigay na kontrata is 2 years. So yun po yung bagong implemented na nila, minimum is 2 years na contract. Kasi yun nga, hindi pa man lahat siguro ay totally na establish, pero uumpisahan na gawing employment contract na hindi na siya mandat. So kung ano yung binigay sa inyo, like minimum 2 years na contract, di ko alam kung paano yung sistema niyan sa agency, pero yung contract is mostly employment contract is mostly direct na po kayo niyan sa mga company, diba? So may kontrata na ganito na kapag finire kayo ng company for financial crisis or something ganyan, mga cross-cutting ng budget, at hindi valid reason yung pag-fire sa inyo, wala naman kayong kasalanan, so babayaran kayo. So ganun po sa contract, diba? Ngayon, yun po yung advantage na kapag ka-under po kayo ng employment contract. At yun, so sa TRC naman, ang magiging sistema na ngayon dito ay hindi pa naman totally na-execute, pero yun nga, for sure as soon as possible umpisahan na nilang ipagawa yon, yung online application for TRC. So trinay na nga po namin nung nakaraan, guys. Ganito ang nangyari. So magpi-fill up po kayo ng online application for TRC, at doon po ay may mga option. Ang kagandahan pag nag-fill up kayo doon, guys, kasi pwede nyo i-translate into English para hindi po tayo magkamali. So yung mga words po doon, instead na Polish po yung nakalagay, matatranslate po siya kapag gamit nyo yung mga Android phone or iPhone. Matatranslate siya into English. I think ganun din naman po sa mga mga PC, ganyan, sa mga computer. So online application of TRC, at mas magiging madali ang application dahil nga may translation na, unlike before na magpi-fill up kayo at malalaman nyo yung mga dapat fill upan doon, kung ano yung mga importante, at saka may mga instruction. So yun nga guys, na-try namin i-open yun sa website kung saan mag-fill up kayo ng application for TRC.
But ito yung naging problema, hindi namin natapos yung application for TRC na yan dahil nga may part doon na kailangan pa rin po yung information na manggagaling sa mga employer or like sa company nyo or agency kung saan man kayo na-hire. So isa yon sa mga complicated naman pagdating doon, at wala pang further instruction kung ano nga ba yung magiging kung aling part lang doon yung kailangan lang talaga fill upan, kasi baka mamaya i-submit nyo yon, nilagay nyo doon na not applicable or BRAC in Polish at hindi pala dapat ganon ang pag-fill up. So wala pang further instruction about doon. Pero sa nakikita ko, I think yung ganong sistema nila na online application for TRC is dapat si employer ang gagawa nun. Kasi kapag si employee ang gagawa nun, ang mangyayari, kukonsulta pa rin siya sa company para sa mga info na kailangan niyang ilagay doon to fill up, which is yung ibang mga information doon is hindi naman siya ganun kadali para sa mga company na i-share yon sa kahit kanino, di ba? Kahit pa sabihin na employee mo yan. So yun guys, pagdating sa TRC, ano pa ba? Ito pa yung isang update na about dito sa employment dito sa Poland. Pagdating sa application ng TRC, may mga requirements na rin. Like for example, from visa, then pa-expire na yung visa mo, then mag-apply ka ng TRC. Or hindi pala siya applicable guys, no? Kasi ganito, ang good example siguro dyan kapag naka 1 year na kayo dito sa Poland. Like for example, not possible kasi kapag visa ang hawak nyo. So sa mga TRC yan, possible. Kasi yung mga previous TRC na ini-issue nila, so may mga 1 year lang, may 2 years, 3 years. So possible sa TRC lang siya applicable, hindi sa visa. Ang mangyayari kasi guys, naglagay sila ng requirements like lahat ng mga applicant ng TRC dapat ma-reach nila yung ganitong minimum income every year. So mayroon pong dapat ma-hit or dapat maabot na minimum income. Pero guys, achievable naman siya within a year, kasi yung minimum requirements, yung minimum amount na yun na requirements sa pagkuha ng TRC is nagre-range lang po siya ng at least makapasok kayo ng 8 hours a day or 160 days a month. Kapag na-reach nyo yon, yung pasok na yon na number of hours per month, so possible din na makuha nyo yung amount, minimum amount na kailangan nyong kitain every month. So isa po yan sa mga requirements na kailangan nyong ma-meet. At pangalawa, pagdating sa tax, pero yung reason po kung bakit na-required, nilagay din sa isa sa mga requirements yung tax, kasi yung iba kumikita nga, sabihin na natin kumikita sila, meron silang trabaho pero hindi naman binabawasan ng tax. Like for example, hindi sila registered or walang work permit, ganyan, na nagtatrabaho dito sa Poland. So ginawa nila yan na kailangan meron ding equivalent minimum amount ng tax every year na mamimit, kasi yung iba nga illegal na nagtatrabaho dito. Hindi lang siya particular sa mga Pilipino, kundi sa lahat ng mga immigrant worker. So yun po ang pagdating sa tax. About sa minimum requirements ng tax, minimum amount na requirement ng tax is kapag nakakapasok naman kayo, nabubuo nyo yung 160 hours every month. So pasok na pasok po yun, hindi naman siya ganun kataas pagdating sa tax. And then dahil nga ngayong taon na to, nung January pa actually nangyari to, pagtaas ng sahod dito sa Poland, yung last year 2024 last year is 22.4 lang ang net salary per hour. Ang minimum net salary per hour dito is 22.4. At ngayong taon naman, nag-start siya nung January, ngayong taong 2025, tumaas siya ng yung net salary niya, in-estimate ko lang siya guys, no, pero nasa 24 point something siya, nasa 24 point something siya. Kasi nag-increase po ng more than 2 zloty. Nag-increase po ng more than 2 zloty per hour ang salary dito. So ang alam ko kasing exact amount is net salary, ay yung gross salary, from 28.4 yung mga ganyan, 28.4 naging 30.5 zloty na ang gross salary dito per hour. So nag-increase po siya ng 2 zloty, so expected natin na
nasa 24 point something na ang salary ngayon dito, net salary per hour. So good news po pare sa atin yan, sa mga nandito na sa Poland at saka mga papunta dito. Good news po yan kasi every year po nagtataas ng 2 beses as what we experienced before in previous years po. 2022 nagtaas sila ng 2 beses, then last 2023 nagtaas sila ng 2 beses, 2024 ganun din nangyari. So ngayong taon kung magtataas ulit sila ng 2 beses, so pataas ng pataas ang sahod dito sa Poland. Isa po yan sa mga good news na makakapagbigay sa atin ng makaka-inspire sa atin para magtrabaho at continuously na magtrabaho tayo dito at mag-stay. So yung salary na yon is kumbaga in-implement nila na pataasan nitong January, no? So possible, hindi pa naman sigurado, but possible by this coming month of July na naman 2025 mag-increase na naman sila ng salary. Ngayon sa may mga pamilya naman na nandito sa Poland, sa may mga pamilya, mayroon din pong minimum requirements para makakuha kayo. Halimbawa, mag-a-apply kayo ng permanent residency kasi dito na kayo maninirahan ng inyong pamilya. So mayroon din po silang ibinigay na requirements para sa mag-a-apply ng permanent residency, lalo na sa mga may pamilya. So kailangan po na si principal or yung laborer o yung nagtatrabaho ay may budget sa sarili niya na 1,080, parang ganon, 1,080 zloty every month po yan. So dapat ma-meet niya yung requirements na yan. Ibig sabihin yung sweldo niya may lagpas sa ganong amount every month. Then ang mga dependent naman, like for example anak mo or asawa mo, dapat meron din silang budget. Ang budget ng mga dependent family is nasa 800 something, ganyan. Nasa 800 something po ang kailangan maging budget nila. Halimbawa meron kayong 3 anak at saka isang asawa, so kung pagsasama-samahin natin yan, di ba, nasa almost 4,000, hindi, apat, so more than 4,000. So sabihin na natin 5,000, at least dapat sa isang buwan umabot ng 5,000 yung minimum salary nyo, dahil meron pong budget allowance na kailangan ma-meet natin. Yung allowance na yan, yung budget po na yan sa mga dependent family at saka sa mga workers, yung minimum requirements na yan ay kailangan po yan para sa susunod na application nyo for permanent residency or kahit sa temporary residency lang, kasi applicable din po ito para sa mga estudyante. Sa mga estudyante, so nire-require din po yan as a principal na kailangan yung kumita ng ganong amount, 1,000 something, 1,080 I think. So at least meron kayong budget or kumita kayo ng mahigit pa dyan sa loob ng isang buwan. Pero in real life dito sa Poland, in real situation, actually hindi lang dapat ganun yung kikitain nyo. Kasi isipin nyo guys, budget nyo sa pagkain, magkano na yon? Halimbawa wala ka pang hindi mo kasama pamilya dito, ikaw lang mag-isa, budget mo sa pagkain, sabihin na natin nasa 500 a month. Then kung nagre-renta ka sa bahay, sabihin na natin nasa 500, or hindi, sabihin na natin kung nasa agency ka, I think nasa mga 500 na or above pa dyan. So ngayon magkano na yon? 500 plus 500, 1,000 na yon. Kung may namamasahe ka pa, di ba? Plus kung meron ka pang ibang pinagkakagastusan like internet, ganyan, ganito. So dapat talaga above, kahit man lang kumita ka siguro ng 3,000, kung single ka naman at wala ka pang binubuhay na pamilya, at least kumita ka ng more than 3,000 zloty para naman makaipon ka rin, di ba? At least. Pero dito sa Poland guys, tulad nga ng sabi ko sa inyo, nagtaas na rin yung salary. Hindi lang naman ganun ang kikitain nyo, more than pa dyan. Kasi kung pumapasok kayo ng 160 hours per month, so possible na nasa mga 4,000 plus po ang kikitain nyo sa loob ng isang buwan. Net na po yan. Pero doon sa 4,000 plus na maaari nyong kitain every month, ay babawas pa doon yung transportation, yung bahay, kasi sa ibang company hindi libre ang transpo. So magko-commute po kayo. At sa ibang agency or sa ibang company, I mean, hindi rin po libre ang wala rin pong accommodation, like kung direct na kayo, so magre-renta po kayo ng titirahan nyo.
At dito ang upa ngayon ng mga, halimbawa kung solo ka lang, so siguro 1,000 zloty per month na renta sa bahay o renta sa room, ay magandang klaseng room na rin yun, okay na rin yun, komportable na. Pero kung mag-agency kayo, tulad ng sinabi ko, 500 and above po yung maaaring maging renta nyo. Pero sa ibang company, no, sa ibang agency, I mean, meron din namang mababa pa doon, like 300. Pero bibihira na yung ganun dito, guys. Bibihira na yung ganun dito. Like yung mga kasama namin doon sa may mushroom company, ang renta lang nila doon sa bahay is 300 something. 300 something lang ang renta nila doon, mga 3, almost sabihin natin 370. So kasama na yung kuryente doon sa katubig, all in na yun, diba? Ay kung kumikita ka ng 4,000, malaki pa rin matitira sa'yo. Or kung sa mushroom, malakas din doon kaya yung iba kumikita talaga ng more than 4,000 zloty. So yun po yung pangalawang update dito sa Poland, guys, no, yung mga pagbabago dito.